Hello nga pala mga boss, nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway kung saan lubak-lubak ang daan. Dahil dito sa kasamaang palad nabutas ang ating gulong dahil sa bukod sa lubak-lubak na matatalim pang kalsada dito sa bandang Manutok. At mabuti na lang mayroong ditong auto shop na bukas hanggang alas 11 ng gabi. At dito, may nakilala tayong nagagawa ng ating motor. So, ito nga pala yung Moto Box. Dito lang po yan sa kahabaan ng MacArthur, dito mismo sa may Manutok. At kung kayo po ay magpapagawa sa 10 oras ng gabi o kaya na aksidenteng na butasan kayo ng gulong o ano man ang nasira ng iyong mga motor, dito po bukas ito hanggang alas 11 ng gabi. Mula Lunes hanggang Linggo bukas po sila. So dito nakikilala rin natin yung may-ari na si Arman at napakabait nila. Talagang tinatanggap ka nila dito ng maayos. At syempre habang pinapalamig pa yung motor natin, yung makina kasi mainit pa ang tambotso. So, tinignan ko na rin dito sa loob, kumpleto yung ano nila, meron silang machine na tagatanggal ng mag. At kumpleto sa loob. Ayan o. Ayan. So talagang marami talaga nagpapagawa dito. At siyempre halos sulong-sulo nila itong kahabaan ng MacArthur. At kung ikaw naman ay manggagaling sa sa monumento bandang kanan to, sa may kahiliran ng Novo bago dumating ng SM. At ito na nga at binabaklas na nila yung tambutso at napansin nila na lumuwag na rin yung stud bolt na isa. Buti na lang hindi nalaglag. At bago pa nangyari yon, na-check up na nila yung stud bolt na muntik ng malaglag. Siya nga pala yung gulong natin na nabutas dahil hindi na kaya pasakan ng ating repair kit. So nagpasya na lang tayo na palitan yung gulong. At ito na, binabaklas na nila. So yung size po ng gulong natin sa bandang huli 130/60. Ngayon ang wala silang available, pinalit nila yung 160/70. So sabi nila okay naman daw at silang nakakalam nun. So inakuhan ko na rin, wala tayong choice dahil gabi na. Pupunta pa tayo ng Caloocan, dito na lang. At dito kung mapapansin nyo, yung pagtanggal nila nitong gulong sa hulihan, so mukhang hindi nila kabisado at ngayon lang daw sila nagbukas nito ng Motorstar na Easy Ride 150 by. Ayan na, pinupukpuk nila sa likod, hindi nila matanggal. Panoorin nyo ito mga boss at baka sakaling makakuha kayo ng ideya kung paano tinatanggal to. At ngayon din lang naman ako nakasaksi nito sa pagbubukas. Ako rin ay hindi ko rin alam kung paano tatanggalin ito. Buti na lang mayroon dito bata tingnan pero siya yung master o magaling. Yan mo, easy lang sa kanya. At meron pala siyang technique sa pagtatanggal. So natanggal niya ito ng maayos. Yan, kung papansin niyo mga boss. Ayan. Easy lang sa kanya. So, pinupukpok niya. Linagyan niya ng nut doon sa
pinaka-shafting niya, tapos pinupukpok niya ng dahan-dahan hanggang sa matanggal na yan. Ngayon, dahil masikip, bumabangga yung pinaka-cover ng motor niya. Ayan, tinanggal niya ulit yung tornilyo. At para mas mailabas niya yung yung bakal na yan na hinuhugot nila yan. Panoorin nyo lang ito ng mabuti para meron kayong ideya kung paano ito tinatanggal. Kasi dapat talaga doon ko ito dadalhin sa Motorstar doon sa Caloocan kasi kabisado nila itong bubuksan. So kaso gabi na nga, kailangan kong papasok kinabukasan. So, pinagawa ko na. Kung tutusin, kaya naman itakbo yan. Kaso, may angkas nga ako. Kaya dito ko na lang pinagawa. Kasi ito, napansin nila na kailangan tanggalin itong caliper na to. Kailangan lawagan para mahugot nila yung gulong. Kasi pag tinanggal niya, parang kasama yung caliper. Ayan. At medyo madilim pa sa lugar na to sa pwesto namin kasi ang dami nga magpapagawa doon sa loob. Kaya dito lang ako sa labas sa may gilid ng kalsada. So dito lang nila ito ginawa. Kaya no, kailangan pa rin tanggalin yung caliper na yan. So hinuhugot-hugot nila yan, hindi nila matanggal talaga. Yan, tingnan mo lang, pansinin mo lang. Talagang nahirapan talaga sila dito. Ayan. So, kailangan pa rin talaga nila tanggalin yung pinaka, yung tawag nito. Ayan, nung matanggal na nila yan, so hindi pa rin kumalas yung caliper na yun. So, kailangan pa rin tanggalin yung disc na yan, yung yan. Ang tawag yan, clutch disc. Yan pumipigil sa preno. Pumipigil sa gulong. Yan ang pinakaano niya, yan. So, kailangan pa rin tanggalin yan para humiwalay siya dun sa gulong. At mailabas nila yan. Sabi nila talagang first time nilang magbukas niyan. At nangangapa talaga sila dyan. Dahil kadalasan ang mga ginagawa nila yung mga branded na tulad ng Inmax, yung mas madali lang daw buksan yung mga ganun kisa dyan. Kasi ngayon nga lang daw sila naka-encounter niyan. So yan, kailangan tanggalin talaga yung disc na yun. Para humiwalay yung caliper yan. Humiwalay na. So tinignan ko yung niya, lining niya. Kung pwede pa. Sabi ng may-ari ng shop, pwede pa naman daw. Pero kung meron sana silang available, papalitan ko na sana kasi nandun na, nabuksan na . So yun na nga, dito na nga, sinalang na niya doon sa machine. Kailangan pala talaga kapag ang gulong mo ay tubeless. So mahirap talaga yan tanggalin o ikabit sa mga sungkit-sungkit lang. Kailangan talaga ng machine yan. Kaya kung kayo ay may mga motor na tubeless ang gulong, dito po kayo pumunta sa may Manotok. Kung kayo manggagaling sa may monumento, paglagpas mo ng Dambana, merong isang vulcanizing shop dyan. Lagpasan mo ng konti at nandito na yun, makikita mo yung motobox. Yan, kompleto sila. At meron din silang ayan, sa katabi ng na yan, meron din silang pantanggal ng bearing kung sakaling magpalit ka ng bearing. Meron din sila dyan.
ang tawag nito, ipipress lang nila yan, hindi na pinupukpok, kaya madaling ilabas. So dyan, matagal ko rin na pinagmamasdan ko rin yan kung paano nila pinapalit. Talagang mahirap pala talaga yan kung sungkit-sungkit lang, kung wala kang machine na ganyan. At para doon sa mga naghahanap kung magpapalit ng gulong na mayroong gusto nyo machine dito sa may MacArthur Highway, sa may Manutok area. Dito lang yan sa may kahiliran ng Novo. Bago ka dumating ng SM kung manggagaling ka ng monumento. Panoorin lang natin to mga boss hanggang sa dulo para kung sakali man, lalo na yung mga taga Easy Ride dyan, at magpalit kayo ng gulong, at pag naka-encounter din kayo ng sa mga ibang lugar na hindi nila kabisado ito, so may tuturo ninyo na rin kung paano yan tinatanggal o kinakabit. Panoorin na lang natin to. Kung talagang mahirap pala talaga ilagay yung gulong na yan. So dito na nga, naikabit niya na yung gulong. So lalagyan na lang ng hangin yan. Tapos ikakabit na natin. So panoorin nyo na mabuti ito kung paano na naman nila ibabalik tong gulong na to dahil oversize nga ito. So titingnan natin baka mamaya mahirap na naman ito ibalik. So tingnan lang natin ng mabuti. Ito na, kinakabit na nila yung disc niya para yan. Itinuro ko pa doon sa gumagawa na kailangan isabay yung caliper na yon dyan sa disc na yan. Siya nga pala, itong napili ko na itong lumapit sa akin, medyo baguhan lang ito. Hindi pa niya kabisado talaga. Dahil yung pagkakabit ng mga tornilyo, hindi pa niya kabisado. At mabuti na lang nandito itong yung bata na ito. Na dahil kahit na mayroon siyang ginagawa sa iba, at binulungan ko siya, sabi ko, alalayan niya muna to para matapos na yung motor ko at ako nang bahala sa iyo. So tumuga naman ang batang ito at pilit niyang tinutulungan niya itong yung isang mekaniko na to. So napansin ko dito na yung kinakabit nila yan, mayroon kasing washer dyan na yung huling baklas nila dyan, nalaglag yung washer. So kailangan pag binalik nila, yung washer na yun ay mauuna doon sa loob. So nangyari kanina is nahuli. Kaya pinatanggal ko ulit. So dito na nga, ikakabit niya na nila yan. So dito nahirapan na naman sila dyan ikabit. Dahil ayan o, pinipirsa nila yung shock. Pinipirsa na lang ibuka at may pasok yung gulong dahil lumaki at lumapad yung gulong. So pinipirsa nilang hatakin, hindi pa rin nila naipasok yan. Yan. So medyo naawa ko dito sa motor dahil nga siyempre di ko alam kung paano anong mangyayari dyan sa kanya. Ayan o, pinipilit niyang pwersahin. Ayan, ayan, makikita mo. So hindi kumasya, so ibinalik ulit. Ayan, titingnan natin kung ano yung gagawin niya dyan. So hindi ko naman sa sinisira itong shop na to. Aminado naman sila na hindi nga nila kabisadong magpaklas dito sa kay Motorstar, kay Easy Ride 150i na gawa ng Motorstar.
So, sinusubok nilang tanggalin ulit yung tornilyo ng shock sa taas. So, hindi rin nila natanggal dahil masikip nga. Ayan. So, sa bandang huli, naipasok din nila yan. Ayan, naipasok din ng maayos. So, hanggang sa naikabit na nila yung gulong at ito na nga, pauwi na ako. Dito na ako nasa kalsada na ako at sinusubukan ko na kung nagbago ba yung takbo. Pagkaramdam ko kasi pagsakay ko tumaas kaagad yung yung upuan. Pag tanggal ko ng stand parang hindi na siya bumaba at talagang mataas. Pero okay naman siya. Hindi siya magalaw. Mas maganda siguro kapag may angkas na to. At hindi na siguro magalaw to kasi malapad na yung gulong. Tapos siyempre, iba talaga yung malaki ang gulong, matatag. So, kaya kung kayo mayroong easy ride, yung mga taga easy ride yan, 150 Fi. At pag nagpalit kayo ng gulong, mas mainam na doon talaga sa master na magkabit ng gulong para kay easy ride sa 150 Fi Motorstar. Kasi pag hindi kabisado, ganun na nga mangyayari. Hirap sila. At kung gusto niyo naman na magpalit ng gulong, mas mainam na 130/70 ang ilagay nyo. Kasi ang nakalagay talaga dyan sa gulong ng 150 Fi is 130/60. So, yung 130/70, mas okay sa kanya. Yan po. So, kung nagustuhan nyo yung ating vlog tungkol kay Easy Ride sa pagpapalit ng gulong, kung kayo ay binabaybay nyo itong MacArthur, marami naman ditong mga shop dito sa may kahabaan ng MacArthur. Pero dito sa may Manutok, ayan, dalawa sila dyan. Tapos paglagpas mo ng SM, sa may Paxton, mayroon din doon, dalawa. So, bahala na kayo kung saan kayo po pwede. At kung sa mga alanganing oras at naplatan kayo o anuman, nasiraan kayo, meron na kayong tatakbuhan dyan ng mga shop dyan sa kabaan ng MacArthur. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung nagustuhan nyo po ay pakishare naman at like. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Dahil para updated ka sa mga video ang aming i-upload. Maraming salamat. Bye-bye.